Isang gabi, ay huli na nang nakauwi ng bahay ang nooy 45 taong gulang na si Ricardo. Ginabi siya ng uwi, kung kahit hindi niya naabutan nagising pa ang 3 niyang mga anak, at tanging ang asawa niya lamang ang hinihintay siya. Mabuti naman at alam mo bang umuwi? Bungad na wika ni Elena. Bahagya namang nagulat si Ricardo sa biglaang pagsasalita ng kanyang asawa. Pasensya na mahal ah. Marami kasi kaming hinakot na basura eh. Kumain na ba ang mga bata? Oo, tapos na. May pagkain na roon sa lamesa. Tignan mo na lang. Matamis nang umiti si Ricardo bago ito nagtangkang halikan ng kanyang asawa. Ngunit mabilis na umiwas lamang ang babae. Nagtatakang tinignan ni Ricardo ang kanyang asawa. May problema ba? Talagang nagtanong ka pa ha, Ricardo? Hindi mo ba nakikita? Inis na sambit ni Elena. Lalo namang nangunot ang noo ng Ginoo. Nakikita? Ang alin? Elena, ano ba talaga ang problema mo? Diyos ko, wala. Kumain ka na mag-isa mo. Patutulog na ako. Pesting buhay ito. Batid na Ricardo ang pinapahiwatig ng kanyang asawa. Pero mas pinipili niyang maging bulag sa nakikita. Ginagawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ngunit talagang sumasapat lamang sa pang-araw-araw ang kinikita niya. Alam na Ricardo na mataas ang pangarap na inaasam-asam ng asawa niyang si Elena. Kaya naman dismayado ito sa kinaantungan ng buhay nila. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Ricardo bago na ito nagtungo sa lamesa para kumain. Matapos makakain, ay nagtungo sa may pintuan ng silid si Ricardo upang silipin ang mahimbing na natutulog ng mga anak niya. Matiwasay na natutulog ang mga bata at kasabay ng pagtunghay niya ay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Anak, ayos ka lang ba? Umiiyak ka na naman. Narinig ko na nag-aaway na naman kayo ng asawa mo. O ma, gising pa ho pala kayo. Opo. Naiintindihan ko naman po ang pinagmumula ng galit niya. Sagot na Ricardo sa kanyang inang si Aling Rosa. Napabuntong hininga na lamang ang matanda bago nito hinawakan ang braso ng kanyang anak. Anak, naiintindihan ko ang asawa mo. Pero sana ay maintindihan ka rin niya. Ayokong mangialam sa relasyon niya. Pero anong magagawa mo kung ito lang ang maibibigay mo sa pamilya mo? Kasalanan ko rin, ma. Akala ko kasi ay maintindihan niya ang sitwasyon natin sa oras na maranasan niya ito. Pero mali po ako. Wala kang kasalanan, anak. Pinibigay mo naman ang makakaya mo para sa kanila. Yan ang hindi makita ni Elena. Pagbibigay payo ni Aling Rosa. Isang tipid ng ngiti lamang ang ibinigay ni Ricardo sa kanyang ina. Salamat po, ma. Salamat po sa pag-iintindi at pagsuporta sa pamilya ko. Siyempre naman, nanay mo ako at nandito lang ako para sa inyo ng mga apo ko. Mahigpit na niyakap na Ricardo ang may edad niya ng ina. Sa kanila sabay na pinagmasdan ang natutulog ng mga bata. Wala talagang makakapantay o higit pa sa pagmamahal ng isang ina. Masipag si Ricardo sa kanyang trabaho at halos hindi ito uma-absent dahil ang lagi niyang bukang bibig at iniisip na kailangang maibigay niya ang pangangailangan ng kanyang mag-iina. Siya ay isang truck driver ng basura sa kanilang munisipyo na naghahakot ng mga basura mula sa iba't ibang barangay at dadali niyon sa isang trash site. Si Ricardo rin ay yung tipo ng tao na palakaibigan at palatawa, kung kahit marami ang natutuwa sa kanya, lalo na ang amo niyang si Mr. Santos. O Cardo, ang sipag ah. Kamusta? Nakakain ka na ba? Kayo po pala, sir. Okay naman ho ako. Busog pa naman po ako. Magalang na sagot nito. Napailing-iling na lamang si Mr. Santos bago ito lumapit. Ako, Cardo, titipid ka na naman no. Alam mo, Cardo, masama yan. Huwag mong titipirin ang sarili mo. Tandaan mo, ikaw lang ang bumubuhay sa pamilya mo. Kaya dapat, priority mo rin ang kalusugan mo. Kamot ulong patawa-tawa naman si Ricardo habang nakikinig sa kanyang amo.
Madalas kasi na nakakalimutan niya na ang sarili dahil sa sobrang trabaho. Naisip din ni Ricardo na may punto ang kanyang amo na kailangan niyang alagaan ang sarili niya para sa kanyang pamilya. Inalis ni Mr. Santos ang sakong bitbit na Ricardo bago niya ito inilagay sa gilid. O siya, samahan mo muna ako na kumain sa labas. Iwanan mo muna yung trabaho mo. Naku sir, wag na ho. Busog pa po talaga ako. Pagtangging wika na Ricardo. Natutuwa naman si Mr. Santos sa kababaan ng loob ng Ginoo dahil alam nito kung saan siya nakalugar. Sige na, gutom na ako kaya samahan mo na ako. Sir, nakakahiya po kasi. Oo nga po at kaibigan ko ho kayo. Pero hindi magbabago na ikaw pa rin po ang amo ko. Ay nako, halika na nga. Minsan lang naman ito eh. Pagpupumilit ni Mr. Santos. Bago na ito nagpatiunang naglakad. Dahil doon, ay wala nang nagawa pa sa Ricardo at kamot ulo na sumang-ayon na lamang. Iniwanan na muna ng butihing ama ang kanyang trabaho bago sumunod sa kanyang amo. Naging mabait at malapit sa isa't isa sina Mr. Santos at Ricardo. Itinuring na nilang kapatid ang bawat isa. Matapos na kumain sa pinakamalapit na kainan, ay agad na rin silang bumalik sa trabaho. Marami pa kasing ihahatid na basura. Isa pa sa dahilan ay ayaw ni Ricardo na mainggit ang mga kasamahan niya sa magandang pakikitungo ng amo nila sa kanya. Lumipas ang maghapon at gaya lang rin ng dati ay ginabi na naman siya ng pag-uwi. Bumabiyaya si Ricardo mula sa Quezon City hanggang sa Las Piñas. Idagdag pa ang sobrang traffic. Ano ba? Pabayaan niyo na kami ma. Ayoko na sa anak niyo. Ayoko na sa pesting buhay na ito. Rinig na sigaw ni Elena mula sa loob ng kanilang bahay. Mabilis naman na pumasok si Ricardo sa loob. Anong nangyayari dito? Anak, ang asawa mo aalis na at gusto niyang isama ang mga anak niyo. Gulat at hindi makapaniwala ang reaksyon ni Ricardo. Elena, ano bang problema? Pag-usapan naman natin to. Pag-usapan? Ang alin pa ba ang pag-uusapan natin, Cardo? Matagal na akong nagtitiis sa'yo at sa pesting buhay na ibinigay mo. Hindi ito ang pinapangarap kong buhay, Cardo. Hindi ito ang pinangako mo sa akin noon. Galit na saad ni Elena habang dinuduro niya ang asawa. Pagkuha hinila ng ginang ang kanilang mga anak. Elena, ginawa ko naman ang lahat ng magagawa ko para sa inyo. Halos satiin ko na nga ang sarili ko para sa pangangailangan niyo eh. Please, huwag mong ilayo sa akin ng mga bata. Ginagawa mo nga, pero kulang pa rin. Sa tingin mo may mararating ang buhay ng mga anak natin dahil sa pamamasura mo? Wala, Cardo. Wala. Mataas kasi ang lipad mo, Elena. Dahil doon ay hindi mo nakikita ang sakripisyo ng asawa mo. Pagsabat na sambit naman ni Aling Rosa. Nakakalokong ngiti ang ginawad ni Elena sa kanyang biyanan. Hindi bali ng mataas ang lipad. At least ay may mararating. Hindi tulad ng anak nyo. Kontento ng lumangoy sa putikan. Mahuwag na po kayong makisali please. Elena, pakiusap. Gagawa ko ng paraan para maibigay ko yung gusto. Tama na, Cardo. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na mababago ang pasya ko. Alis. Putol ni Elena sa mga sasabihin pa sana ng kanyang mister. Itinulak niya sa Ricardo habang hila ang kanilang dalawang anak at mga maleta palabas ng bahay. Papa. Mga anak ko, Elena, bumalik kayo. Mga apo ko. Umiiyak na tawag ng mag-ina sa mga bata. Wala silang magawa. Pinagmasdan na lamang nila ang mag-iina habang pasakay ng tricycle. Pilit pa na kumakawala ang bunso nilang anak habang tinatawag ang kanilang ama. Tanging hagulgol na lamang ang nagawa ni Ricardo dahil alam niyang malabo nang mapigilan ng kanyang asawa. Dahil sa nangyari, ay nawala na ng gana si Ricardo sa lahat ng bagay. Kahit ang trabaho nito ay naapektuhan na. Hindi naglaon, ay nag-resign na lamang ito sa pinagtatrabahuan. Makalipas ang mahigit na 10 taon, kahit papaano ay nakakabangon na si Mang Ricardo. Mahigit 55 anyos na siya ngayon. At hanggang ngayon rin,
ay nangungulila pa rin siya sa kanyang mga anak. Sa nagdaang panahon ay patuloy na inaalala ni Mang Ricardo ang kanyang mag-ina, lalo na ang dalawang mga bata. Napapangiti pa nga ito sa tuwing maaalala niya ang mukha nila. Miss na miss ko na kayo mga anak. Bahalang araw ay muli tayong magkikita-kita. Tura ni Mang Ricardo sa kawalan. Samantala, biglang pumasok sa isipan ni Ricardo ang sinabi ng kanyang yumaong ina bago ito mawala. Ricardo, nanganap mo na ba ang mga apo ko? Hindi pa po, Ma. Pero patuloy ko po silang hahanapin. Hanapin mo ang mga apo ko, ha? Sabihin mong mahal na mahal ko sila at miss na miss ko na sila. Impit na ang boses na ani ni Aling Rosa. Mapait nang umiti naman si Ricardo habang hawak ang kamay ng ina at saka ito nawalan ng buhay. Po, Ma. Hanapin ko po sila at kukunin ko po ang mga apo nyo. Lumipas pa ang ilang mga taon at patuloy pa rin na umaasa si Mang Cardo na muling babalik ang kanyang mga anak. Naniniwala ang kanyang puso na dinidinig ng Diyos ang parati niyang dalangin. Isang araw habang naghahanap ng maaaring pasukang trabaho, ay napadaan siya sa isang subdivision. Marami kasi rito ang naghahanap ng mga trabahador. Hindi ugali ni Mang Ricardo na pumasok sa mga mayayamang lugar. Pero ngayon ay susubukan niya. Gamit ang bisikleta, ay nilibot niya ang lugar, pero wala pa rin siyang nakikita. Mukhang walang nangangailangan ng trabahador dito Makauwi na nga muna. Sa banayad na pagpadyak ni Mang Ricardo, ay hindi nito nakita ang pagbagsak sa kanya ng tubig mula sa itaas. Halos maligo na si Mang Ricardo dahil sa sobrang basa. Anak ng tinik naman Sino ba ang nagbuhos nito? Pagtataka pa niya. Padaan-daan ka pa kasi dyan, Manong Yan tuloy, nabuhusan ka. Napatingin naman sa itaas si Mang Ricardo, kung saan may nagsalita. Daniel? Anak ko? Ano yun? Manong, may sinasabi ka ba dyan? Wala po. Pasensya na po sa abala Hinging paumanhin ni Mang Ricardo. Matagal na ang panahon na lumipas mula nang huli niyang makita ang kanyang anak. Pero hindi siya maaaring magkamali. Ramdam niya sa kanyang sarili na ito ang isa sa kanyang mga anak. Maaaring lumaki na nga ito, pero hindi naman ganoon kalaki ang pagbabago ng itsura nito. Hindi makakalimutan ni Mang Ricardo ang itsura ng kanyang dalawang anak. Ang mga ito ang dahilan kung bakit siya nagsisikap noon. Kaya naman ang sandaling makita niya ito, ay halos hindi niya may paliwanag ang magkahalo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Umiiyak ang kanyang puso sa lungkot at saya, dahil sa muli niyang nakita ang isa sa pinakamamahal niyang anak. Bagamat gusto niyang mayakap ito, ay hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Sino bang nagpapasok sa iyo rito? Exclusive subdivision to Pasensya na po. Naghahanap lang po ako ng trabaho. Nagpapakasakali lang po ako dito. Trabaho? Trabaho ba kamo? Bakit? Mukha ba itong lugar ng paghahanapan ng trabaho? Pagsusungit ng binata, napayuko na lamang si Mang Cardo. Nagulat ito sa magaspang na pag-uugali ng kanyang anak. Iho, mukhang hindi ka naturuan ng magandang asal ng magulang mo. Ano naman pakialam mo Sasagot na sana si Mang Cardo nang bumukas ang gate ng bahay at lumabas ang isang kasambahay. Ipinaskil ng nasabing kasambahay ang isang karatula. Naghahanap sila ng hardinero. Dahil doon, ay malawak na napangiti ang matanda dahil sa wakas ay may nahanap na siyang trabador. Isama pa na dito pala nakatira ang kanyang mga anak. Walang galang na Mag-a-apply po sana ako bilang hardinero. What? Hindi pwede. Gulat na reaksyon ni Daniel. Lihim na lamang itong inisian ng hindi nito nakikilalang ama. Ay sige tuloy kayo. Sabi naman ng katulong. Ipinarada na lamang muna ni Mang Ricardo ang kanyang bisikleta at inayos ang sarili. Maya-maya pa,
ay sumunod na rin ang matanda sa kasambahay. Pinaupo muna ng sabing kasambahay si Mang Ricardo sa sofa habang pinapatawag ang kanilang amo. Paupo na sana ito nang may magsalita kung sino. And who are you? Sinong nagsabing umupo ka, ha, matanda? Brianna? Gulat habang nakangiting bigkas ni Mang Ricardo. Nangunot naman ang noo ng dalaga sa kanyang narinig. You know me? Hindi, iha. Naalala ko lang sa'yo. Hindi pa siya natatapos na magsalita nang bigla na lamang may sumabat. So, ikaw pala ang bago naming hardinero. Putol ng isang lalaki sa mga sinasabi ni Mang Cardo. Bahagya namang napalingon ng matanda sa halos kaidaran niya ring na lalaki. Magandang araw po, sir. Opo, mag-a-apply po sana ako. Okay, sige. You're hired. So you can start now. Dito ka na rin mag-stay, ha? I have to go. Marami pa akong gagawin, eh. Talaga po? Maraming salamat po, sir. Masayang sambit ni Mang Cardo. Kagad namang tinuruan muna ang matanda sa mga gagawin nito. I smell something bad to him, kuya. I don't like his vibes. Same. I don't want to trust him. Wait, I have an idea, kuya. Para mapaalis natin ang matandang kukuluban na yan. Sad ni Brianna habang nakatingin sa matanda. Nagtatakang titig naman ang ipinukol ni Daniel. What is it? Just make sure na hindi tayo mapapahamak. Of course, kuya, I got it. Nakangising pinagmasdan ng magkapatid ang bago nilang hardinero. Samantala, napatingin naman sa kanila si Mang Cardo at ngumiti ng matamis sa kanila. Gustong gusto niya nang yakapin ang kanyang mga anak, ngunit alam niyang hindi pa maaari. Sa kabilang banda naman, matalim ang titig ng among lalaki kay Mang Cardo. Tila ba may malalim itong galit sa matanda. Halos 3 taong kong pinagsumikapang makuha ang loob ng mga anak mo, Cardo. Tapos bigla ka na lamang susulpot sa buhay nila. Hindi ko hayaang makuha mo sila. Hindi. Kinabukasan ay maagang nagising si Mang Cardo para sa unang araw niya sa trabaho. Masaya rin ang matanda dahil sa wakas ay muli na naman niyang masisilayan ang kanyang mga anak. Nagtungo muna ito sa CR para doon ay mag-ayos ng sarili. Pagkuway gulat na napatingin na lamang sa salamin si Mang Cardo. Diyos ko, Santo Niño, anong nangyari sa mukha ko? Ay na, kuya. Hagikik na tawa na ani ni Brianna. Sinenyosan naman ito ng kanyang kapatid. Huwag kang maingay, mahalata tayo niyan. Sorry, kuya. He's so funny kasi. Nagmumukhang unggoy sa drawing ko. Tumatawa pa rin sambit ni Brianna. Maya-maya pa, ay naglabas naman ng isang sachet si Daniel. What is that, kuya? Diarrhea powder. Let's see kung hindi pa rin siya umalis dito. Exciting. Humahagikik pang ani ni Brianna. Mabilis na kumuha si Daniel ng baso bago ito nagtimpla ng kape. Just put it faster, kuya. Bago pa bumaba yun. Oo, ito na nga oh. Good morning po, ma'am and sir. Pagbating sambit ni Mang Cardo, nakakababa pa lamang. Mabilis na itinago ni Daniel sa likod ang sachet bago sila sabay nang umiti ng awkward. Good morning din po, Mang Cardo na lamang ang itawag niyo sa akin, mga bata. Okay po. Coffee po pala para sa inyo, Mang Cardo. Kinakabahang iniabot ni Brianna ang isang tasa ng kape. Matamis nang umiti naman si Mang Cardo bago yung tinanggap. Maraming salamat, iha. At maraming salamat din sa iyo, iho. Mababait naman pala kayo. Oo naman po. Peace offering po namin yan para sa inyo sa ginawa po namin kahapon. Sabi naman ni Daniel. Yun ba? Kalimutan nyo na yon. Naiintindihan ko naman kayo. Sagot ni Mang Cardo. Lihim naman na kinurot ni Daniel ang kanyang kapatid na si Brianna. Aray. Ano nangyayari sa'yo, iha? Wala po. Sumakit po kasi ang tiyan ko. Alis na po kami, ha? Pagsisinungaling naman ni Brianna, habang hipo nito kunwari ang tiyan.
Mabilis na lumapit si Mang Cardo bago nito bigla ang pinainom ang kapinahawak nito. Nalamigan yan kaya sumakit. Ubusin mo ito, iha, para mainitan ang sikmura mo. Brianna, sabi naman ng kanyang kapatid na si Daniel. Ayos na ba ang pakaramdam mo ngayon, iha? Pagtatanong ni Mang Cardo. Maluhaluang tumango na lamang ang dalaga sa kanya. Opo. Matamis na ngumiti naman si Mang Cardo bago inilapag ang hawak nitong tasa. Mabuti naman kung ganon. O siya, mauna na ako ha. Salamat sa kape, ma'am and sir. Marahang naglakad ang matanda papuntang garden para simulan na ang kanyang trabaho. Matalim naman ang titig ni Brianna na ngayon ay nakakaramdam na ng pagkulo ng kanyang tiyan. Brianna, are you okay? Did you think I'm okay, kuya? Siyempre hindi. Hiyaw ni Brianna habang patakbo patungo sa CR. Doon ay parang sinisilihan ng puweta ng dalaga dahil sa sunod-sunod na paglabas ng dumi. Magbabayad ang matandang yun. Magbabayad siya. Sigaw pa nito bago muling bumalwak ang puweta niya. Lumipas ang mga araw at buwan ay iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng magkapatid para lamang mapaalis itong si Manong Ricardo. Ngunit nanatiling matatag at matibay ang matanda. Sa bawat pagtatangka at pakikipag-usap ng magkapatid kay Mang Ricardo, ay natiyak nila na wala itong masamang nais, na ang tanging gusto lamang nito ay makasama ang kanyang mga anak. Ilang taon niyo na po bang hindi nakikita ang mga anak niyo, Mang Ricardo? Mahigit 15 taon na, iha. Sagot ni Mang Ricardo, habang nagtatabas ito ng mga dahon. Nakita naman ni Brianna ang biglaang lungkot sa mukha ng matanda. Miss niyo na po ba sila? Oo naman, sobrang namimiss ko na sila. Walang araw o segundo na hindi ko sila naiisip. Parehas po pala tayo, Mang Ricardo. Alam niyo po, hindi naman po namin totoong ama si Daddy Ben. Simula po noong iniwan po ni Mama ang tunay naming tatay, ay nag-asawa ulit siya. Nanibago po kami ni Kuya. Pagsisiwalat ni Brianna. Tahimik lang na nakikinig si Mang Ricardo. Nasaan na nga pala ang nanay niyo? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ano po? Matagal pong hindi nakikita? Gulat na tanong ni Brianna. Ay, wala iha, nagkamali lang ako. She died 2 years ago na po. Wala na pong ama at ina si Mama, kaya nanatili na lamang kami si stepfather namin. Brianna, I told you, huwag kang makikipag-usap sa kahit na kanino dito. Galit na sita naman ni Ben sa anak-anakan nito. Natatakot na tumingin naman ang dalaga sa kanyang ama-amahin. Sorry po, Dad. Wala po kasi si Kuya eh. I don't need your explanation. Go back to your room. Opo, Daddy. Nauutal na sagot naman ni Brianna. Tumingin pa ito kay Mang Ricardo bago na pumasok sa loob ng bahay. At ikaw, Cardo, huwag mo nang kakausapin ang mga anak ko, ha? Mga anak ko, Ben. Huwag mong angkinin ang hindi mo pag-aari. Nagkaamin na nga sila. Mga anak mo nga, pero sa akin sila ibinili ni Elena. Ako ang dahilan kung bakit magaganda ang buhay nila. Mahina pero puno ng galit na sambit ni Ben. Humarap naman si Mang Cardo at seryosong tumingin. Kahit anong gawin mo, babawiin ko sila sa'yo. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat, ay isang tao ang pumasok sa silid ni Mang Cardo. Inilagay nito sa bag ng matanda ang isang mamahaling relo. Saka ito nagmadaling lumabas. Kinaumagahan, ay isang malakas na pagsipa sa pinto ang nagpagising kay Mang Ricardo. Pagkuway mabilis siyang ibinangon at pinusasan. Ano to? Anong nangyayari? Anong ginagawa niyo sa akin? Nagmamang-mangan ka pa. Magnanakaw ka. Ilabas mo yung relo ko. Galit na sigaw ni Ben. Naguguluhang tingin naman ang ipinakol ni Mang Ricardo. Anong relo? Wala akong kinuha sa'yo. Ano pala tong nakita sa CCTV na pumasok ka sa room ko? Sige na, dalhin nyo na yan. Just enough. Daddy, pakawalan nyo ang papa namin. Hawak ko ang recording na balak mo siyang iset up. Daddy, pakawalan siya.
Pigil ni Daniel bago nito pinindot ang recording video. Maya-maya pa ay sumulpot din si Brianna. At narinig ko rin na ayaw mo kaming ibigay sa totoong ama namin. Mga anak, kung may dapat man huliin dito, ikaw yun, Daddy. Sabay na sambit ng magkapatid sa kanilang stepfather. Kaagad namang hinawakan ng mga pulis si Ben bago nila ito kinaladkad papalabas ng bahay. Mga anak ko. Papa, I'm sorry kung hindi namin po kayo nakilala kaagad. Shh, ayos lang yun mga anak. Ang mahalaga ngayon ay buo na tayo ulit at hindi ko na kayo ulit hahayaang mawala pa sa akin. Mahal ko kayo mga anak ko. Pagpapalubag loob ni Mang Cardo sa kanyang mga anak. Maigpit siyang niyakap ng mga ito bago sila nagsalita. Mahal rin po namin kayo, Papa. Sabi ni Brianna. Oo, Papa. Mahal po namin kayo. Sobrang namiss po namin kayo. Sad naman ni Daniel. Nagkaya ka pa ng mag-aama. Sa matagal na panahon nilang hindi pagkikita, ay ngayon na lamang nila muling nayakap ang isa't isa. Muling naramdaman ng magkapatid ang mga yakap at haplos ng kanilang ama noong sila ay mga bata pa lamang. Nang mga sandaling iyon, ay parang bumalik sila sa pagkabata. Mga panahong niyayakap pa nila ang kanilang ama sa tuwing umuwi ito galing sa pagtatrabaho. Panay ang agos ng mga luha ng bawat isa. Mula noong araw na iyon, ay umalis na nga sila sa kanilang tinitirhan. Dahil may magagandang trabaho naman ang magkapatid at may ipon na rin kahit papaano, ay nakabili sila ng maayos na tirahan kung saan ay sama-sama silang titira doon na mag-aama. At ipinapangako sa sarili na hindi na sila magkakahiwalay pa. Tunay nga na gagawin ng ama ang lahat. Mabigyan lamang ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Bagay na hindi naman nagawa ni Mang Ricardo sapagkat inilayo sa kanya ang kanyang mga anak. Pero ganun pa man, ay nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos sapagkat muli niya itong natagpuan.